Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan mang bansa o sulok ng mundo. Tayo naroon mga kababayan, naway maingatan po tayo. Ito po, pag-usapan na po natin agad mga katambay, komentuhan po natin, ito pong ginawang aksyon po ng Pangulo ng Pilipinas. Natanggalin na po sa National Security Council ang mga dating presidente at lalong-lalo na po ang ating Vice President mga katambay. Kung si Kamanong po ay talagang wrong move, napakapangit pong desisyon ang ginawa po para po sa inyong lingkod. Ang ginawa ng presidente ng bansa, lalong-lalo po ni Pangulong Marcos Jr. Yung ginawa niya pong pagtatanggal ay hindi po ito maganda, lalo po sa imahe at lalo po sa mga nakikita po ng mga Pilipino, mga katambay. Pakinggan po natin ang balita. At syempre, meron po isang vlogger na tuwan-tuwa po mga katambay. Pakinggan din po natin yung vlogger na tuwan-tuwa at parang nangungutya pa dahil nawala na po dito sa security o National Security Council ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President Sara Duterte. Tuwan-tuwa pa po yata yung vlogger. Pakinggan din po natin yon. Pero unahin po natin itong balita. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang reorganization ng National Security Council o NSC. Sa ilalim ng Executive Order No. 81, wala na sa listahan bilang miyembro ng Council ang Vice Presidente at mga dating Pangulo ng Bansa. Paliwanag na Executive Secretary Lucas Bersamin, layo ng EO na i-streamline ang membership ng NSC at ang Vice Presidente ay hindi itinuturing na may kaugnayan sa mga responsibilidad ng NSC. Sa kabila nito, may kapangyarihan ng Pangulo na magdagdag pa ng miyembro o advisors. Nakasaad naman sa EO na kailangang masiguro na ang NSC ay mananatiling matatag na institusyon para sa pambansang seguridad. May kakayahang umangkop sa mga nagbabagong hamon at upang matiyak na ang mga miyembro ng konseho nito ay magtataguyod at magpoprotekta sa pambansang seguridad at soberanya. Yan po mga katambay, ang balita po at talaga kumakalat po ito sa mainstream media, social media. Ito pong ginawa ng Pangulong Marcos ay wrong move po ito. Hindi magandang move para po tanggalin mo po sa miyembro o dito po sa National Security Council o group mga katambay. Dito po kasi yung ginawa po ng Pangulo, siya lang halos ngayon lang po natin ito na nangyari po. Ngayon lang din po halos nangyari na tanggalan mo. Matagal na po kasing panahon ito na hindi natin nababalitaan ito na meron pong Pangulo na tinatanggal po. Lalo-lalo po yung mga dating Pangulo. Di po ba? Ilang Pangulo na po nagdaan sa atin. Pero hindi po yan ginagawa po ng mga nakaraang Pangulo. Na yung pagiging miyembro po ng mga dating nakaupo, lalo po ang dating Pangulo, ay sinisibak po riyan, tinatanggal. Pero ngayon po sa bagong Pilipinas, wala po yata silang respeto. Pati po ang respeto ay nawala mga katambay. Yung respect sa dating mga Pangulo, di po ba? Dahil naglingkod po bilang mga Pangulo, hindi mo na binigyan ng respeto paggalang na 6 na taon din po sila na pinoprotektahan po nila ang bansa na ating bansa. Pinoproteksyonan po nila at talagang yung seguridad po natin panglabas at pangloob kasi parang CIA yan di ba? Ang National Security Council para po sa Amerika yan di ba? Mayroong mga CIA na talagang iniimbestigahan yan. Lahat ng klase na magiging banta sa seguridad ng ating bansa, panlabas man siya o panloob, mga katambay. Kaya nga po, dyan din nagagamit ang mga sinasabing intel, di ba? Mga intelligent fund ng Pangulo. Isa po sa talagang pinagagamitan yan. Di po ba? Napakalaki nga po ng intelligent yan di ba? Confidential intelligent fund ng Pangulo ay billion po, mga katambay. Pero napakarami pa rin po na sinasabi nga sa kabila ng napakalaki ng kanyang intelligent fund, di ba? Nagkakaroon pa rin po ng question, di ba? Dahil napakarami pong nakakapasok pa rin at nakakalabas yata sa ating bansa, mga katambay.
Di po ba? At yung sinasabi nga po natin, tutok na tutok po sila sa paggastos po ng intelligent and confidential fund ng Vice President. Pero never nilang sinisilip kung tama ba o kung saan din nagagastos o saan po talaga nilalagay o yung computation ng intelligent and confidential fund ng isang pangulo. Pero alam naman po natin ang sitwasyon ng bansa, di po ba? Dahil nga po sa lalim ng politika, mga kababayan. Pero bago po natin komentuhan yan, nagpahapyaw lang po tayo. Isunod na po natin, mga katambay, yung vlogger na talagang tuwan-tuwa pa, mga kababayan. Tuwan-tuwa pa na nasibak daw po, natanggal, lalong-lalo ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte, mga katambay, dito po sa National Security Council. Pakinggan po natin itong vlogger, mga katambay. Isama po natin sa kukomentuhan natin. So ito nga, so tinanggal, nag-reorg si PBBM ng National Security. Excuse me po, ulitin natin. So ito nga, so tinanggal, nag-reorg si PBBM. Teka, So ito nga, so tinanggal, nag-reorg si PBBM ng National Security Council. Nag-reorg siya. At sa pagre-reorg niya, mga kakutsero, meron siyang tinanggal. Meron siyang tinanggal, guys. Sino ang kanyang tinanggal? Di si Sara Duterte. Huli ka ba? Tinanggal ni PBBM sa National Security Council si Sara Duterte. Oo. Tanggal! Oo, wagas! Oo, pag-usapan mo muna natin ano ba yung National Security Council para naiintindihan natin, di ba? Baka naman kasi nag-react tayo dito tapos marami pala hindi nakakaintindi kung para saan ang National Security Council. Ito mga ayan, wag na po natin ituloy. Alam na po natin kung ano po ang national security, mga katambay. Hindi naman po tayo kasintalino ng kumukutya sa Vice President at wala pong respeto sa Vice President itong vlogger na ito. Nakita niyo po, tuwan-tuwa po siya, masayang-masaya po na natanggal po at tinanggal ng Presidente dito po sa National Security Council ang Vice President at kasama po ang mga dating Presidente. At isa po dyan ang dating Pangulong Duterte na hindi na po nila mabibigyan po ng ma-update. Kasi po yan ano po yan pagka po miyembro ka ng council, updated ka po sa lahat. Ina-update ka po. Ina-update ka sa national security ng bansa. Pero ngayon, sa labas at bansa, lahat po ng threat, di po ba? Mapaloob man yan o mapalabas bansa. Mapalabas man sa bansa. Pero, ngayon po, wala na po sila. Wala na po silang updated dyan dahil tinanggal po sila. Lalo po ang Vice President. Dahil nga nagkaroon nga po na issue yan, di ba? Dahil nga po nung pinasabog ng Vice President yung kanyang threat, di ba? Nagkaroon ng threat sa kanyang seguridad, sa kanyang buhay. Pero wala pong ditong sinabi po at pinabulaanan pa nga ng National Security Council na wala rin daw pong banta sila nakikita dito po sa Vice President, di po ba? Talagang yung nangyayari po kasi ngayon, mga kababayan, dito po sa ginawa ng Presidente ng Pilipinas, talagang malaking sampal po ito. Malaking sampal po ito, una, sa nagtiwala po sa Vice President ng mga Pilipino. Napakarami po kasi nagtiwala sa Vice President ng bansa. Mahigit 32 million po kasi ang bumoto sa Vice President. Pero meron po isang presidente, isang presidente na parang yung kapangyarihan ay kinuha niya ng lahat, mga katambay. At karapatan din po ng isang Vice President na halal ng bayan, lalo po sa seguridad ng ating bansa, meron din po siyang kaalaman dito. Dahil unang-una, komento na inyong lingkod, isa po siyang Vice President. Pangalawa po siya. Pangalawa po siya sa napakataas na posisyon sa ating bansa. Di po ba? Kaya nga siya yung susunod na Pangulo Any happen kung may mangyari man sa Pangulo ng Pilipinas, automatic po yan. Instant Pangulo ka. Kailangan update ka sa lahat. Updated ka sa lahat. Di po ba?
lahat kailangan meron ka ring information na nalalaman, lalo po sa seguridad. Bakit mo tatanggalin yung kaalaman ng mga halal ng bayan katulad po ng Vice President? Samantalang miyembro din po diyan sa council ang mga nasa Senado, ang Senate President, ang Speaker of the House, kasama po diyan sa National Security Council. Bakit yung mismong napakataas, yung pinakamataas pa sa posisyon ng Speaker at ng Senate President, bakit tinanggal mo? Hindi po ba pamumulitika ito? Kasi hindi po nangyayari po yan halos sa ating, kahit po ang dating Pangulong Duterte, hindi po nila ginawa yan. At ganun din po ang mga sumunod na presidente, kahit po si dating Pangulong Pinoy, si dating Pangulong Estrada, si dating Pangulong Ramos, hindi po nila ginawa yan sa kanilang mga Vice President. Meron pa rin po silang mga update, lalo po sa national security. National po kasi yan. Karapatan po. Kaya lang po, sinasabi nga natin, alam naman po natin na talagang ang Commander-in-Chief ay meron pong kapangyarihan na talagang i-single out mo ang gusto mong tanggalin. Kasi na-single out Single out mo kasi ang pamilya Duterte dyan. Pinaganda mo lang para hindi ka mapulaan ng taong bayan. Komento na inyong lingkod. Isinama mo na. Nagdagdag ka doon sa tinanggal. Pero ang purpose mo riyan, komento na inyong lingkod, ang purpose mo dyan, talagang pamilya Duterte. Kasi tinanggal mo sa National Security Council, itong mag-ama. Ang dalawang Duterte agad ang tinanggal mo. Pero para lang gumanda sa taong bayan, isinama mo na yung mga dating presidente. Di ba ba? Para lang sabihin, mapagtakpan yung pamumulitika yata sa mga Duterte at yung parte na rin po ng demolition job, political harassment at politically motivated. Parte na po yan Dahil tinanggalan mo ng dito po sa council ang mga Duterte. Dahil alam naman natin pagdating sa security at seguridad ng ating bansa, talagang nahandyan yung concern at naingatan nga po ng 6 na taon ng ating bansa, di ba? Dahil sa galing humawak, lalo po pagdating sa security ng ating bansa, ang dating Pangulong Duterte. Nakita niyo po ba yung mga nagtangka po na talagang sakupin ang ating bansa, lalo-lalo nung panahon ng Marawi? Di po ba sa Marawi, meron po mga terorista na talagang gustong sakupin po ang isang buong probinsya. Dahil sa galing po, humawak ng seguridad ng bansa ang isang Pangulo, hindi po nagtagumpayan. At ganun din po ang mga rebelde. Di ba? Halos nga po maubos na. At talagang malapit na po magtagumpay ang gobyerno dito po sa grupo ng CPP, NPA, NDF. Di po ba? Dahil nga sa galing humawak ng seguridad ng bansa ang dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, tatanggalin mo. Dito po sa National Security Council, ang isang napakagaling na humawak ng seguridad ng bansa, ang isang dating Pangulong Duterte. Ano ibig sabihin nito? Pamumulitika. At tanggalan mo na rin ang mga information. Kasi wala na silang information na matatanggap. At pwede rin po yatang manganib ang buhay nila rito. Di umano. Pwede rin pong manganib dahil wala na silang matatanggap kung ano ang nangyayaring threat. Kahit banta sa buhay ng Pangulo, buhay ng Vice President, at buhay ng mga dating presidente. Mawawala na po sila ng information dahil tinanggal ka na rito sa National Security Council. Di po ba? Kasi ito yung mga nag-iimbestiga kasi ito Di po ba? Para itong mga CIA, mga FBI, kung ano man ang tawag sa ibang bansa. Sila talaga yung mga talagang naghahanap na sila unang nakakaalam. Itong national security, ang unang nakakaalam kung may banta na sa ating bansa. Di po ba? Seguridad ng ating bansa. At ganun din po yung mga parating na kung meron man magbibigay na problema sa ating bansa, nalalaman na po ng maaga
nito pong National Security Council na ito. Di po ba? At ganun din nga po, sinasabi ko, yung mga buhay ng mga opisyalis natin, lalo-lalo po ang Pangulo, ang Vice President, di ba? Kailangan po nila i-secure dyan. Pero sa kabila po nito, talagang ibang klase na po. Ibang klase po ang pamamahala po yata ng ating bagong Pilipinas, mga katambay. Seguridad lang po yata nila ang pinoprotektahan nila. Wala po silang pakialam sa seguridad ng kanila yatang planong pabagsakin. Di po ba? Saka yung ginagawa po nilang ito, komento na inyong lingkod, mga katambay, talagang ayaw na nilang isama dito po sa council, itong mga Duterte. Di mga katambay, hindi po natin alam kung ano po ang pinaplano yata nila. Meron kasi mga plano yan komento na inyong lingkod. Meron kasi mga binubuo kasing mga plan. Kung ito po'y makakahadlang sa plano, kasi malalaman po kasi ng mga Duterte kung ano ang plano Kasi national yan Di ba? Kung kasama ka dyan sa National Council na yan, National Security Council, malalaman mo lahat ang plano at galaw. Di ba? Sa nakikita po natin, komento niya yung lingkod. Kaya tinanggal para hindi mo na malaman ang galawan at ang plano. Dahil tinanggal Kaya hindi malayo na ito po, may galawan na pailalim na hindi maganda. Komento na inyong lingkod. Komento ni Kamanong. Dahil bakit mo tatanggalin mo dito sa council ang isang vice president na siya'y halal ng bayan. Halal ng bayan ito May karapatan din siya, lalo sa seguridad. At lalo rin sa seguridad niya. Di ba? Dahil siya'y pinagkatiwalaan ng mahigit 32 million. Tapos meron lang pong isang presidente na parang wala kang pagmamahal at wala kang binibigay na proteksyon dito sa mga tinanggal mo. Di ba? Samantalang karapatan din nila dahil naglingkod din sa bayan yan Karapatan din nila malaman ang seguridad ng bansa at seguridad po ng mga politiko katulad po nila. Baka mamaya may nagbabanta rin sa buhay nila. Lalo po ang dating Pangulong Duterte. Ang dating Pangulong Duterte ay binangga niya lahat. Ang lahat ay binangga niya kasama po ang mga drug lord, mga terorista, di ba? Mga grupo ng CPP, NP, NDF. Kinalaban niya po lahat yan. Kaya po pwede rin pong manganib ang buhay ng dating Pangulong Duterte yan. Tapos tatanggalan mo siya ng seguridad na information para malaman din ng dating Pangulong Duterte para yung pag-iingat, mabigyan siya ng proteksyon. Pero ngayon, tinanggalan mo siya. Wala na siyang kapangyarihan na malaman pa kung ano nangyayari sa seguridad ng bansa, lalo-lalo na sa seguridad nila. Di po ba? Wala na mag-update sa iyo Hindi ka na nila i-update kung ano nangyayari, kung may kaguluhan ba. Di po ba? Kaya nga yung vlogger, tuwan-tuwa pa yung vlogger, di ba? Yung vlogger na walang respeto, yung walang galang. Yung vlogger na walang galang, walang respeto, tuwan-tuwa pa, kinukutsa pa. Kinukutsa pa ang Vice President Sara Duterte. Samantalang pagdating naman, alam naman po natin, pagdating lalo sa paghawak po, sa pagiging leader, mas nakikitaan pa ng tunay na leader ang Vice President Sara Duterte. Komento na inyong lingkod. Kisa po sa nakikita po ngayon ng mga Pilipino kung paano po humawak ng liderato ang isang pangulo ng bansa. Nakikita po ng Pilipino yan Anong klaseng leader ba ang ating Pangulo? Ikumpara mo sa limitado pa ang kapangyarihan. Limitado pa ang kapangyarihan ng Vice President Tinatanggal nga nila lahat Pati ngayon, di ba? Tinanggalan mo ng National Security sa National Security Council. Di po ba? Pamumulitika po yan Isa pong parte ng harassment yan. Di po ba? Dahil masyado mong inaabuso ang iyong kapangyarihan. Komento na inyong lingkod. Masyado pong inaabuso ng Pangulong Marcos ang kanyang kapangyarihan. Di ba? Kasi hindi na po nagiging parehas
ang paggamit niya ng kapangyarihan. Yung seguridad niya, pinuprotektahan niya. Pero yung seguridad ng dating mga Pangulo at seguridad ng Vice President, wala kang pakialam. Di po ba pamumulitika yan? Kasi kahit sa bansang Amerika, hindi po ginagawa yan. Never pong ginagawa sa bansang Amerika na tanggalan mo ng information, lalo sa security, sa security ng bansa at labas ng bansa, na mawalan po ng kapangyarihan at update dahil pati buhay po ng mga halal ng Estados Unidos, lalo ang Vice President, na ina-appoint nila yan, talagang pinoprotektahan po ng Estado yan. Estado ang pumoprotekta yan. Pero ngayon, sa bansa natin, mukhang hindi po protektahan pa yata. Mukhang baliwala po sa administrasyon ng bagong Pilipinas ang mga dating Pangulo. At lalong-lalo na ang Vice President na majority po ng botante. Majority ng botante ng bansang Pilipinas, mga Pilipino ang bumoto sa Vice President. Pero meron tayong isang presidente na ganito lang po ang gagawin niya sa Vice President at sa mga dating presidente, na parang inatsyapuera mo. Diba? Parang binaliwala mo yung mga contribute ng mga dating Pangulo, binaliwala mo. Parang ang tingin mo sa sarili mo ngayon, ikaw na pinakamagaling. Lahat sila wala ng kwenta. Wala ng kwenta ang kanilang mga advice. Kung mag-advise man sila dito sa National Security Council, wala na silbi. Ikaw na ngayon ang pinakamagaling sa kanilang lahat. At ikaw na mag-a-appoint. Ikaw na mamimili ngayon. Ganon. Wala kang respeto. Wala kang paggalang sa mga contribute nila. Nag-contribute din po sila. Kahit hindi maganda yung iba. Pero yung sinasabi nga natin, yung kinontribute ng dating Pangulong Duterte ay napakarami. Wala ka pa sa kalingkingan. Komento na inyong lingkod. Wala ka pa sa kakuko. Wala pa sa kuko o daliri ng dating Pangulong Duterte. Yung na-contribute ng Pangulong Marcos Jr. sa panahon ngayon. Meron na po ba yung dinanas na seguridad na binigay sa atin ng dating Pangulong Duterte? Yung lalo sa national security, yung ating national security, terorista, mga NPA, paglaban, pagsugpo, protektahan ng mga Pilipino ng 6 na taon sa droga, sa war on drugs. Meron po bang ganyan credential ang isang Pangulong Marcos Jr. sa loob ng 3 taon? Wala. Tapos sasabihin po natin ngayon na siya ay pinakamagaling lang nakahawak at tatanggalin mo yung mga dati na nagprotekta rin sa ating bansa. Yung kanilang mga utak, gumana. Dahil lang dito sa pamumulitika. Dahil gusto nyo lang po yatang pabagsakin ng mga Duterte para wala ng Duterteng makabalik. Pero hindi naman po kayo magtatagumpay. Hindi naman po sila magtatagumpay, mga kababayan. Dahil kung ganitong klase lang ang pagpapatakbo sa gobyerno, hindi naman po tangat bobo mga Pilipino. Sa dami po ng natuklasan, lalo ng Vice President, at lalong-lalo rin po ang dating Pangulong Duterte, sa natuklasan po nilang puro korupsyon. At kaya nga ang ating dating Pangulong Presidente, ano sabi po sa kanila? Lahat ng pinagagawa nila ay puro istapa sa mga Pilipino. Inistapa raw nila ang mga Pilipino. Ayon na rin sa ating dating Pangulong Duterte. Bakit? Ano daw po ang pagiging istapa? Ano daw po? Ano sabi ng dating Pangulong Duterte? Inistapa nyo, lalong-lalo ang pera ng mga Pilipino na kinontribute nila sa PhilHealth. Kinuha nyo for how many billions? Ganon din ang contribute ng mga Pilipino, ng mga taxpayer sa GSIS. Ano pa? Sa SSS. Puro contribute po yan ng Pilipino. Miyembro, naguhulog, kinakaltasan, automatic sa kanilang mga sweldo, sa ating mga sweldo. Di po ba? Napakaraming nilabag. Istapa, pagnanakaw, ayon na rin sa dating Pangulong Duterte. Pero, ginagamit po yata nila ang kanilang kapangyarihan.
Inaabuso po nila ang kapangyarihan temporary lang binigay ng mga Pilipino. Temporary lang po 'yan eh. May expiration 'yan. Pero po sa nakikita natin, mukha yatang may plano na sila na wala na po yatang expiration, mga katambay. Komento na inyong lingkod. Komento ko lang. Kung talagang titingnan mo po ang nangyayari po ngayon sa ating bansa, mukha po yata, komento na inyong lingkod. Baka isang araw, mapaggising natin, magdeklara na po sila ng martial law, mga katambay. Alam naman po natin, may history sila. May history po sila about sa martial law. Hindi po katulad ni dating Pangulong Duterte. Nakita po natin yung paghawak po ni dating Pangulong Duterte ng martial law. Ang pinakamagandang martial law na nakita ni Kamanong, yung paghawak at pagdeklara ng martial law ni dating Pangulong Duterte. Dahil ginamit niya lang ito sa lumalaban sa ating bansa. Yung nilalabanan mo, ang gobyerno. Dahil nilalagay mo sa panganib ang seguridad ng bansa. Katulad nung nangyari sa Marawi. Kaya nga, di ba, halos buong Mindanao nag-declare siya ng martial law para ito sa mga masasama, terorista. Pero ngayon, sa nakikita po natin, iniunti-unti nilang hawakan at inuunti-unti po yata nilang sabihin na maraming banta, lalo-lalo na yung nangyari sa Vice President, di ba? Ginagawa nilang banta sa seguridad ng bansa, lalo sa Pangulo, Speaker, at First Lady. Di ba? At marami po silang pinapuputok ngayon na nagiging banta na rin po ang ginagawang pag-aaklas, di umano. At pinaplano raw po na pagpapabagsak sa gobyerno ng bagong Pilipinas. Di ba? Marami pong lumalabas po dyan eh. Pinag-uusapan po yan sa mainstream media. Yung seguridad na merong umuugong-ugong na sinasabi nila, pati mga retired general, mga katambay, at po pwede po nilang gawin yan. Komento na inyong lingkod, lalo po ngayon. Sila-sila na lang po ang nasa council, sila-sila na lang po ang mag-uusap, at sila-sila na lang po ang magpaplano. Dito po sa National Security Council, wala na pong kinalaman dyan, at wala na pong malalaman at malalaman pa ang mga Duterte. Lalo ang dating Pangulo at lalong-lalo ang Vice President. Wala na silang kaalam-alam kung ano ang susunod na mga hakbang, kung ano ang mga pag-uusapan dito po sa Council, lalo sa National Security. Kasi, pwede po kasi nilang gawin Komento na inyong lingkod. Pwede pong gawin ng gobyerno na may threat, may banta sa seguridad ng ating bansa. Pag nagdeklara po ang National Security Council, ay pwede pong mangyari. Pwede pong mangyari di umano na magdeklara po sila ng martial law. Dahil kung lalo kung ang sasabihin po ng National Security Council na talagang kailangan na nating mag-martial law dahil may threat na po sa ating bansa. Kasi isa po nakikita po nila di umano na threat para po madaling mahawakan po yata ang gobyerno ng wala na po silang expiration yata, yun po, ang nakikita po. At komento ng inyong lingkod, komento ko, yun lang po ang mabisang pamamaraan, magdeklara ka ng martial law para yung extension ng kapangyarihan nyo ay talagang tumagal. Di po ba? Dahil ngayon po, sa nakikita po natin, komento na inyong lingkod, talagang nahahawakan na po yata nila, lalo po ang militar. Dahil nakikita po ng mga Pilipino, mga militar ngayon tahimik, walang nakikitang problema, walang nakikitang korupsyon, at walang nakikitang mga istapa, ini-istapa ang mga Pilipino ayon sa dating Pangulong Duterte. At ganun din po ang ating kapulisan. Ang ating mga kapulisan ay tahimik din at nagagamit din po na sobra din daw po. Ayon na rin sa dating Pangulong Duterte, sobra-sobra din daw po at lumalabag na sa batas ang ginagawa po ng mga kapulisan, lalong-lalo po yung pagiging proteksyon sa taong bayan. Kasi napakarami raw pong nilabag yan, lalong-lalo raw po nung panahon na pinupolitika daw po at kasama sa pamumulitika, di umano ang ginawa nila kay Kibuloy at doon sa kanyang kingdom
ay napakarami daw pong nilabag doon na batas ang mga kapulisan. Pero may kaso na po yan eh. Sinampahan po ng kaso yan, mga kababayan. Pati po yung dating DILG Secretary, si Abalos, ay kasama po yata sa may kaso yan, mga katambay, di umano. Kaya dito po, mga katambay, ay lalo pong magagalit. Lalo po ang mga Pilipino ay hindi po katanggap-tanggap ang ginawa pong move ng Pangulong Marcos. Sa ginawa po nilang ito, lalo po halal ng bayan, ang Vice President, tanggalin mo ang security, lalo po yung kaalaman niya. Kailangan niya rin malaman ang seguridad, hindi lang po sa kanyang sarili, at syempre po, pati po sa ating bansa. Dahil siya po isang Vice President. Anytime, yung sinasabi nga natin, anytime, pwede siya maging presidente. Di ba? Dahil unang-una, hindi natin hawak ang ating mga buhay. Anytime, pwede kang mawala. Kasi ang buhay natin, hindi natin hawak. Pero ang ginagawa nila rito, ngayon pa lang, binabaliwala mo na ang mahigit 32 million na binigay na tiwala ng mga Pilipino sa Vice President. Kaya dito, lalo manggagalaitin ang mga Pilipino rito. Dito, kahit kinukutsa ito at sobrang kutsain ng vlogger, hanggang ngayon lang yan. Yung pangungutya ng vlogger, nakala mo siyang, kala mo siyang napakagaling na tao nitong vlogger, walang respeto, at mas magaling pa siya sa mga Duterte, lalo sa Vice President. Itong vlogger na ito, na bastos, na wala man lang kagalang-galang. Samantalang sa totoo lang, kung hindi sa mga Duterte, hindi lalaki ang channel niyan. Hindi lalaki ang kanyang YouTube channel at marami pang platform sa social media. Hindi siya makikilala kung hindi niya nagamit ang mga Duterte, itong vlogger na ito. Itong klase ng vlogger na ito, walang utang na loob ito. At usap pa, talagang kumakain po ito ng sarili po niyang paninindigan, mga tambay. Di umano. Komento na inyong lingkod. Ibang klase po. Kaya wala kang makukuhang respeto sa ganyang tao na klase na vlogger, lalo na kung totoo ang sinasabi ni Banat Bay na ang iyong prinsipyo ay bayad, pati ang iyong pagkatao ay binayaran, talagang mawawala na lahat ng respeto mo niyan. Pati ang respeto mo doon sa tao na kung saan ka binayaran para lang siraan mo ng siraan, talagang hindi mo irerespeto yan dahil sa pera. Di ba? Dahil unang-una, baka hindi ka bayaran pag hindi ka nakitaan ng gusto nung nagbabayad sa'yo. Di ba? Kaya kailangan mo magpa-impress ka rin sa nagbabayad sa'yo para madagdagan at mabigyan ka pa ng malaking bonus. Ganun lang po yun. Pero dito nga, mga tambay, kahit si Kamanong, hindi po nagustuhan ni Kamanong na inyong lingkod ang ginawang move at desisyon ng ating Pangulong Marcos. Natanggalin mo po sa National Security Council ang isang Vice President, lalong-lalo na po ang dating Pangulo, ang mga dating Pangulo. Kasama po dyan ang ating dating Pangulo, Rodrigo Duterte, sa ginawa po ng Pangulong Marcos. Kaya po lalo pong maraming masasabi po sa kanya. Napakarami na pong nasasabi ng mga Pilipino sa kanyang pamamahala, lalong-lalo sa issue ng kanyang personal, dahil mismo si Cathy Binag, may issue ka na ikaw ay drug addict, Mr. President. Tahasan sinasabi ni Cathy Binag na ikaw daw po ay drug addict, drug user, at meron daw po siyang hawak na ebidensya na mga USB. Paano ka pa ngayon pagkakatiwalaan sa ginawa mong yan, mga katambay? Napakarami mo ng bad shot sa mga Pilipino. Yung drugs issue mo pa lang, pinag-usapan yan. Sa buong mundo na po, pinag-usapan ng drug issue ng Pangulo. Kaya nga po, sinasabi nga po ng mga kababayan natin, lalo sa social media, talagang isa rin po daw yan na naging dahilan, di umano. Kaya hindi raw po kayo kinumbida ng parating sa inauguration ng presidente ng Amerika na si President Donald Trump. Kaya daw po kayo hindi kinumbida, di umano, dahil may issue raw po kayo ng droga. At yung iba nga po, sinasabi po ng mga Pilipino, may requirements daw po. Kaya daw hindi po talaga kayo pupunta raw doon dahil may requirements daw po si Donald Trump na kailangan daw po magpa-drug test ang kanyang mga bisita. Yun naman po hindi naman namin pinaniniwalaan. Kasi
paano maniniwala ang isang kukamanong hanggang hindi po kayo nada-drug test? Di po ba? Kaya nga hamon ni Cathy Binag, magpa-drug test na po kayo. At ganoon din po si Jonathan Morales. Ang hamon po sa inyo, magpa-drug test para po ang mga Pilipino, mawala na rin po ang agam-agam at yung sinasabi ni Cathy Binag. Pagka kasi ginawa nyo yan, malilinis ang pangalan nyo, Mr. President, at pwede nyo na pong ipakulong si Cathy Binag. Kasi lahat ng pinakalat niya ay napakalaki pong damage sa pagkatao niyo sa pamilya niyo. Di po ba? Napakarami pong kaso na pwede silang isampa kay Jonathan Morales at kay Cathy Binag. Dahil patong na kaso ay kakaso nila riyan. Dahil paninirang puri yan. Maraming libel cases po ang haharapin yan. Bakit kaya lang hindi nila ginagawa? Nakatambay. Kasi isang national issue yan eh. National issue po kasi yan eh, yung pagiging drug addict ng Pangulo. Kaya nga lang po, sino tututok? Sino mag-iimbestiga? Kontrolado po yata nila lahat. Pati po ang mag-iimbestiga na institusyon ng Kongreso. Sino po bang nahandyan ang mangunguna mag-imbestiga? Sino po ba ang speaker dyan? Kaya paano maimbestigahan yan? At hindi rin nila imbestigahan si Cathy Binag. Napakarami po nilang gustong imbestigahan. Pati nga mga vlogger gusto nilang imbestigahan sa kamera. Pero yung issue ng national issue rin yan, parte ng national issue na pagbintangan mo ang pamilya ng Pangulo na drug addict, nagbabalat, po sila dyan, nagtetengang kawali, pipi at bingi pagdating po kay Cathy Binag at kay Jonathan Morales. Kaya ang mga Pilipino, hindi mo masisisi ang mga Pilipino na tawagin kang bangag, di umano, drug addict, drug user, Marami pang tatawag sa mga Pilipino kasi hindi mo naman tinutuldukan yung issue mong droge. Hindi ka nagpapadrug test. Kung sasabihin mo naman nagpa-drug test ka na nung halalan, hindi na pinaniniwalaan ng mga Pilipino yung sa ihi. Nagpa-drug test ka ng urine. Ang gusto nila ngayon sa buhok, sa dugo. At marami pang test kasama na ang ihi. Lahat na ng test itetest po ngayon para po makasiguro ang mga Pilipino na talagang hindi nga po kayo gumagamit ng droga, Mr. President. Kasi sa mga desisyon pong nakikita ng mga Pilipino ngayon, mukha pong hindi po yata normal na pag-iisip ang ginagawa po ninyo, Mr. President. Katulad po nito, kayo lang po ang nakagawa nito na mga dating Pangulo ay tanggalan nyo sa National Security Council. Sibakin nyo. Kaya isipin ng mga Pilipino, mukha raw nga po kayong bangag yata. Dahil hindi po naiisip ng matinong tao yan. Kasi pati po respeto, paggalang sa mga dating Pangulo ay tinanggal nyo na. Yan daw po, gawain lang daw po yan, di umano ng mga bangag na wala sa katinuan at wala sa tamang pag-iisip. Di po ba, mga katambay? Kaya po, kayo po, ano po masasabi nyo po sa ginawang aksyon ng ating Pangulo dito po sa National Security Council? Nasibakin po ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte at meron pa isang vlogger na kala mong napakarami niya nagawa at ginawa. Mas marami pa siyang ginawa sa dating Pangulong Duterte at sa Vice President na walang kagalang-galang at walang karespe-respeto, mga katambay. Ang kanyang ginagalang at ang kanyang nirerespeto nitong vlogger na ito ay yung may issue po ng droga na Pangulo at yung may issue po na napakalaking korupsyon ayon sa Vice President na kinukontrol ng 2 tao ang pera ng Pilipinas sa institusyon daw po ng Kamara at Senado. Yun ang kanyang nirerespeto itong vlogger na ito. Yung mga may issue ng pera at yung may issue ng droga, mga katambay. Muli po, maraming salamat po sa mga naagusto ng inyong Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po, mga katambay. At hindi naman po sila magtatagumpay at hindi po sila magtatagal. Lahat po pagdating po sa politika, yung sinasabi nga natin, may expiration yan, mga kababayan. At hindi na po tayo tanga, bobo, pagdating po sa mga issue na yan. Kumpleto na po tayo ngayon. Halos lahat po, nakikita na po natin.
meron na po tayong social media, mga katambay. Nakikita na natin halos lahat ang ginagawa nila. Maraming salamat po. Ingatan nawa. Sa muli, mga katambay. Paalam. Happy New Year po muli. Bye-bye.